Welcome back mga kaubayan dito sa aking YouTube channel. At bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko po si Krisnel Umandap. Kuya Pinong, pa shoutout po sa 21 to 24 pa po ang massive selection. Sana next comment ko sa video mo, hired na ako. Sana nga kabayan ay magka-employer na kayo. At pangalawa, good luck sa inyo mga kabayan. At pangalawa ay si Bisayang Gala. Shoutout idol, 27 na flight ko. Wow. Si Bisayang Gala, si ano ba to? Eurin Galicia ay dati mga pa-comment lang ito sa video ko. Pero paalis na siya sa 27. Oh, di ba? Kaya nasa tiyaga lang 'yan. At congrats kabayan. Tandaan, habaan ng pasensya. Ang video ko ngayon ay tungkol dun sa isang kababayan natin na nagtanong. Sakto ito dun sa isa nating kababayan na paalis sa 27. Kasi yung isang kababayan natin na nagtanong ay sabi niya ay kung may hubad pa ba raw dito sa medical, kung pinapahubad pa sa medical dito sa South Korea. Dito sa South Korea mga kabayan ay pagdating sa medical, kasi kami every year ay may medical kami sa company. Pagdating sa medical wala nang hubad-hubad dito. Kahit doon sa training center, doon sa mga papunta pa lang dito sa South Korea, paglapag niyo ng Incheon Airport ay diretso na kayo sa training center. 3 days kayo doon. At pagdating sa medical sa training center ay wala ring hubad-hubad. Wala nang hubad-hubad dito sa South Korea. Saka sa X-ray, doon sa training center, yung blue jacket lang ang pinapahubad, tapos yung white t-shirt pagdating sa X-ray ay hindi na pinapahubad yan. Kaya dun sa may mga tinatago na buntot, yung may mga hemorrhoids, almoranas, pagdating dito sa South Korea ay hindi na makikita yan kasi wala namang hubad-hubad dito pagdating sa medical. Ang matindi lang kasi sa atin sa Pilipinas, na-experience ko dati nung unang medical ko, nung pumasa ako sa EPS topic exam, pinalis ako dun kasi may naglilinis, kasi marami ng mga dahon-dahon. Ganyan talaga dito sa kanila, malinis yan sila, may tagalinis talagang binabayaran. Matindi talaga yung medical sa Pilipinas. Na-experience ko dati nung pumasa ako sa EPS topic exam, yung first medical. Hindi ko na lang sasabihin yung medical clinic na yun. Talagang sa isang kwarto, apat kaming sabay-sabay na pinaghubad. Talagang kitaan talaga kasi hubad na hubad kaming apat Tapos pinatuwad pa kami. Tapos hinawak-hawakan pa yung dalawang bola sa baba. Talagang matindi. Tapos nung pangalawang medical nga ay naghanap na ako ng clinic ng yung hindi nagpapahubad. At marami namang clinic sa atin ang hindi naman nagpapahubad. Kukunti lang talaga yung masilan. Pagdating sa katawan, tinitingnan nila kasi yung mga nagpapahubad ng ganun sa Pilipinas sa atin, syempre tinitingnan din nila kung pantay. Yun daw yung ibig sabihin nun, kung pantay yung dalawang bola sa baba. Ewan ko kung yung isa maliit o isa malaki, ewan ko anong mangyayari. Tapos yung may almoranas nga, tinitingnan din nila. Ang payo ko lang dun sa may mga almoranas, hanggat maaari, huwag kayong magkakain ng mga maanghang kasi bawal talaga yan dyan sa may almoranas. Tapos huwag laging karne, yung mga matitigas na pagkain. Tapos kailangan ay maraming tubig yung iinumin ninyo para lumambot yung dumi. Meron akong kakilalang ganyan na may almoranas. At nakadepende din sa almoranas kasi merong almoranas, kala mo doktor sasabihin ko lang sa inyo, nalalaman ko. Meron kasing almoranas na sa loob, tapos meron namang almoranas na sa labas. Meron ngang nag-comment sa isang video ko na ang almoranas niya ay pasintabi na lang doon sa mga kumakain na ang almoranas niya ay nasa labas. Ang mahirap kasi yung yung almoranas na nasa loob, kasi bawal na bawal talaga yung kumain ng mga anghang. At saka yung pagdating sa opera, kasi may nagtanong din na kung pwede na lang daw ipa-opera bago pumunta dito sa South Korea.
ang maisasuggest ko, hanggat maaari, wag nyo nang ipa-opera yan. At nakadepende sa sitwasyon ng almoranas kung nasa labas o nasa loob. Pero kung ang almoranas ay nasa loob, mas maganda siguro ay wag nyo na lang ipa-opera. Mahirap yan kasi may yung yung bayaw ko, sabi niya sa akin, hindi daw niya pina-opera yung almoranas niya kasi na may kakilala siya na pina-opera yung almoranas na hindi na napipigilan yung dumi. Ibig sabihin, kung saan ka inabot ng pagdumi, talagang hindi mo na mapipigilan kasi meron kasi siyang parang sa palibot ng natin palibot ng tumbong, parang may goma doon, yun daw ay parang napuputol yung pangpigil ng dumi. Kaya yun, pag inabot ka ng idudumi, hindi mo na mapipigilan, lalabas na lang siya. Kaya yun ang mas maganda, na wag na lang ipa-opera. Pero doon naman sa almoranas na nasa labas, ay pwede siguro ipa-opera kasi hindi naman madadamage yung gilid ng daanan ng dumi. Ayun, napunta tuloy tayo sa almoranas at syempre sinishare ko lang din naman sa inyo yung mga nalalaman ko para kahit paano makatulong sa inyo. At ito, tingnan natin to kasi pag yung malapit na ang Taglagas ay ayan, makikita ninyo, ayan yung mga bunga ng persimmon nagkukulay dilaw na. Dati nung pag-ulis ko dito nung nagbakasyon ako ay kulay green pa yung mga yan. Malapit na magkulay dilaw mga kabayan yung mga dahon. Kita niyo doon sa dulo. Ayan